Tama, di ba? Pagdating sa bahay-sambahan, maraming mga Kristiyano, maraming mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Pati ba naman kortina ay pinagtatalon-talunan pa. Pati kulay ng pintura na gagamitin sa bahay-sambahan at yung mga design na gagawin ay nagtatalo-talo pa. Pinagkalooban na nga ng sariling bahay-sambahan, pati ba naman sa maliliit na bagay ay pinagtatalon-talunan pa. Ang nakakalungkot sa ibang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, umulan lang, hindi na yan na-attend. Mainitan lang ng konti sa loob ng bahay-sambahan ay ayaw na niyan bumalik. Samantalang hindi nila nakikita na merong mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo na nagtitiis sa init, nagtitiis sa sikat ng araw, makasamba lang sa Panginoon. Walang bubong, walang sariling bahay-sambahan, nagtitiis lang sa kung ano ang meron. Samantalang yung iba, kumpleto, may sariling bahay-sambahan. Yung iba ay naka-aircon pa, naka-electric fan, pero ang dami pa ring reklamo sa katawan. Magsasamba na lang sa Panginoon, ang dami pang sinasabi, ang dami pang dahilan. Pagkatapos tayong iligtas ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, tapos ganyan ang ating pag-aasal pagdating sa gawain ng Panginoon. Napakasimpleng bagay, ang dami nating reklamo, ang dami nating dahilan. Samantalang yung iba, nagtitiis sa kung ano lang ang meron sila. Pero kaya nilang sambahin ang Panginoon sa kahit na anong kaparaanan. Yan man ay sa kainitan, sasambahin nila ang Panginoon. Pagdating sa kahirapan, sasambahin pa rin nila ang Panginoon. At kahit anong estado pa ang meron, ay sasambahin pa rin ng Panginoon. Sana ganyan din ang puso mo, kaibigan, kapatid. Na kahit anong sitwasyon, kahit anong kalalagayan meron ka ngayon, ay dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos, na kahit anong sitwasyon pang meron ka, hindi ka dapat magreklamo, matuto kang makontento. Pero dyan sa napanood nating video, parang dyan pa natin masusumpungan ang kapayapaan at ang kalayaan bukod sa binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yung tipong wala na kayong pagtatalon-talunan pa pagdating sa loob ng bahay-sambahan dahil malaya kayo, dahil nasa nature lang kayo at wala naman nakapaligid pang kung ano-anong design na gagawin at pagdidesisyonan ng bawat isa. Yung tipong peaceful, dahil wala na kayong masyadong argumento sa bawat isa. Ang tanging nyo lamang gagawin ay sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Napakasarap sa pakiramdam kung ganyan ang nangyayari sa bawat bahay-sambahan. Pero hindi nila nakikita yun dahil nabubulag sila sa mga bagay na gusto pa nilang makamit, sa mga dinidesire pa ng kanilang puso na parabang hindi pa sapat lahat ng binibigay na biyaya ng Panginoon. Kaya't ang dating ay parang laging bitin at hindi sapat ang biyaya ng Panginoon. Pero kung titingin lang tayo sa mga ganyang klaseng tao, sa mga ganyang klaseng mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, na kahit saan mo ilagay na lugar, kahit na hindi maganda ang kanilang kinalalagyan, kahit na sa simpleng ganyang pagtitipon lamang, ay makikita mo ang purong pananampalataya, ang purong pagsamba sa Panginoon. Kaya't ang nakakalungkot ay binigyan ka na nga ng Diyos, pinagpala ka na ng Diyos, pero ang rami mo pa ring reklamo sa iyong sarili. Kaya't ang sinasabi ng Biblia, meron ka lang makain, meron ka lang maisuot, ay sapat na yan. Kaya lang minsan sa ating mga tao ay bitin pa tayo sa mga ganyang bagay. Gusto pa natin mag-desire ng iba-iba pang bagay sa mundong ito. Kahit hindi na natin nakikita ang purong biyaya sa atin ng Diyos. Kaya't minsan mas masarap na lang mamuhay ng simple at laging isipin na sapat ang biyaya ng Panginoon para hindi ka na maguluhanan pa sa iyong isipan at hindi ka na makapag-isip pa ng mga masasamang bagay, mag-desire ng kung ano-anong bagay. Dahil sapat sa iyo palagi ang biyaya ng Panginoon. At alam mo, ang susi sa isang ganyan ay dapat meron kang kakontentuhan sa iyong buhay. But godliness with contentment is great gain. Yan ang dapat, mga kaibigan, mga kapatid. Para hindi mapukaw ang iyong atensyon sa Panginoon, ay huwag ka rin naman mabulag ng sanlibutang ito sa kung ano-ano ang kayang i-offer ng mundong ito sa iyo. Para lumayo ang kalooban mo sa Panginoon, dapat mag-focus ka sa mga bagay na kung ano lang yung meron ka. Maging kontento ka kung ano ang biyaya ng Panginoon sa iyo dahil laging sapat ang biyaya ng Panginoon. Hindi yan nagkukulang sa araw-araw. Tingnan mo lamang sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ay laging sapat yan, kaibigan, kapatid. Nagkukulang lang kasi ang biyaya ng Panginoon sa paningin ng mga tao ay dahil meron pa siyang mas inaasam. Na tipong yung binigay na biyaya ng Panginoon sa araw na yon ay hindi yun yung gusto niya. Kaya parang kulang na yung binibigay ng Panginoon na biyaya
ay hindi yun yung para sa kanya. Kaya't yan yung pinakamainam na pakinabang na makakamtan mo sa mundong ito. Yung ikaw ay mamuhay ng may kabanalan sa Diyos at makontento ka sa lahat ng bagay na binibigay ng Diyos sa'yo. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kahit sa anong sitwasyon ay dapat matuto kang makontento. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, ikaw man ay naghihirap dahil hindi naman nangako ang Panginoon na pag ikaw ay sumampalataya sa Kanya ay yayaman ka. Hindi ganyan na sinasabi ng Biblia. Ang binibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan at hindi puro kayamanan dito sa mundong ito. Kaya't dapat in whatsoever state, kahit na anong kalalagayan meron ka, ay dapat makontento ka. Nandiyan ka sa kahirapan, makontento ka. Nandiyan ka sa kalagitnaan ng iyong buhay, makontento ka. Ikaw man ay makaranas ng karangyaan, kayamanan sa mundong ito, ay matuto kang makontento. Dahil yan ay sapat, dahil yan ay biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya't kung ang nagiging tingin mo na sa iyong sarili ay hindi ka na pinapaboran ng Diyos, yung tipong parang hindi ka na binibiyayaan ng Panginoon, kaibigan, dapat mong matutunan ang pagiging kontento dahil laging sapat ang biyaya ng Panginoon. At lagi mong tatandaan, pag nakakaramdam ka ng mga ganyan, tignan mo, yung mga taong ang estado ay mas mahirap pa kaysa sa'yo. Makikita mo, sasabihin mo na lang sa iyong sarili, sapat pala talaga ang biyaya ng Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.